Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Formal nang inimbitahan ng Senado ang grupong inakusahang kulto dahil nangaabuso umano at sa pilitang ipinapakasal ang mga menor de edad nitong miyembro. Tatalima raw ang grupo ayon sa kanilang leader na ipinasili pa ang kanyang bahay para patunayang wala raw mga armas. Hihilingin din nila sa korte na maibalik sa kanila ang ilang menor de edad na miyembrong testigo laban sa grupo. Mula po sa Surigao del Norte, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Mel, Vicky, Emil, muli giniit ng pamunuan at mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na walang katotohanan yung mga aligasyon na ipinupukol laban sa kanila at handa raw silang ipagtanggol ang kanilang sarili kahit umabot pa ito sa isang pagdinig sa Senado. Nasa sitio Kapihan na kami nang may mga nakasibilyang pulis na dumating at nag-abot ng sulat sa Socorro Bayanihan Services. Imbitasyon na pala ito ng Senado para sa gagawin nitong pagdinig sa September 28. Pupunta kami kahit wala kaming pera para malaman nila kung ano talaga yung nangyari o ano talaga yung buong komunidad. Sisaktan ng buong organisasyon. Kasinungalingan naman daw ang aligasyong minomolestya ng binansagang Senior Aguila ang mga menor de edad nilang miyembro. Matatanda rito sa organisasyon. Nasasaktan. Umiiyak. Kasi wala namang katotohanan yan. Itinanggi na rin ng grupo ang mga aligasyong sa pilitang pagpapakasal sa mga menor de edad, pagkakasangkot sa iligal na droga at pagkakaroon ng private army. Ayon sa dating miyembro, meron silang tinatawag na agila na sumasabak sa military training, hand-to-hand combat at paggamit ng mga patalim at inaarmasan para magbantay sa kanila tuwing may balitang may mga pulis na nag-iimbestiga sa bayan. Yung sinasabi nila siguro kasi meron din ibang training yung sinasabing mga membro ng Agila cluster na tinitraining for parang rescuer ba namin for any emergency. Kaya nga nang nagbagyo, they were going around. Pinapasok din kami sa bahay ni Senior Aguila kung saan sinasabing nakatago ang mga armas, mga audio at video equipment ang ipinakita sa aming laman ng mga kahon na para raw sa mga performance ng kanilang dancing at singing groups at para sa recording ng kanilang FM radio station. Bagamat hindi namin matiyak kung may mga inilabas na sila rito bago pa kami dumating. Nakatakda ring dumating sa sitio Kapihan ang mga kinatawan ng Commission on Human Rights para mag-imbestiga. Kabilang sa mga aligasyong pinipigil ang paglabas sa komunidad ng mga miyembro na hindi rin pwedeng dalawin ng mga kaanak. Itinanggihan ng aking mga nakausap, pati ang mga miyembrong nakatira sa labas. Minsan-minsan lang ako pumunta dito, nag-supply ng isda nila. Nandito po nakatira yung mga nanay at tatay ko po. Kaya gusto nila dito kasi nabubuhay naman sila sa farmers. Bukid yung pamumuhay nila. Tapos safe sila dito? Safe. Sa aking mga nakakwentuhan, napansin ko ang maiigsing buhok ng mga kababaihan at halos kalbong gupit ng mga lalaki. Yun na tatak sa amin ng mga taga-Kapihan na ganito talaga ang hairstyle namin. Para praise ko, ganito yung design. Ang babaeng ito naman, lumapit habang umiiyak. Gikuwang ako anak sa sungkoy. Marunong kami sir magbuhi og anak ko. Surang ko sir magpatulong ako na pauwi ang anak ko dito. Pero ang sinasabi niyang menor de edad na anak na kinuha raw ng munisipyo, isa sa mga dumatayong testigo laban sa grupo. Sa gitna niya, naghain sila ng writ of habeas corpus para ibalik ang anak sa kanilang puder. Tulad ni Norlin na minsan ding nasa kustodiya ng Socorro LGU para sana tumistigo laban sa grupo pero nabawi sa pamamagitan ng writ of habeas corpus. Ipinaglaban talaga namin siya. Nag-aral siya sa baba, nakatira siya sa parents ko. Kinuha na siya nung mga Kapihan Task Force. Samantala, nananawagan naman ng grupo sa lokal na pamahalaan ng Socorro na mag-usap na lang para mabigyan linaw ang mga aligasyon at masolusyonan ang ilang taon na raw na hindi pagkakaunawaan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Hindi dolyar, kundi tsokolate. Depensa yan ng airport screener na nahuli kam na may sinubo sa NAIA matapos mawala ng perang isang dayuhan. Ang gusto ng Transportation Department, patawa ng maximum penalty ang mga sangkot. Nakatutok si Joseph Moro.
Ang nasa sentro ng investigasyon ngayon ng Office for Transportation Security o OTS sa NAIA, ang isinubo nga ba at mukhang nilunok ng babaeng personnel ay perang dolyar upang maitago ang $300 na nawala umano sa wallet ng airport passenger na dumaan sa security screening. Ayon kay OTS Administrator Mau Aplasca, itinanggi ito ng babae at sinabing tsokolate at hindi dolyar ang kanyang kinain. Nag-submit siya ng parang supplemental affidavit niya sa ating investigation team. Na parang may kinain lang daw siya na tsokolate. Pero duda dito ang fact-finding team. Hindi naman na normal na gano'n kumain ng tsokolate. Na hirap at sinutulak pa niya. Tsaka hindi mo kailangan tubig. Yung talaga ang paniniwala nila na hindi yun tsokolate. Sinampahan na siya ng OTS ng kasong administratibo na grave misconduct kasama ang kanyang supervisor at isa pang airport screener na nag-abot sa kanya ng tubig. Hindi sila pinapangalanan ng OTS pero naka-preventive suspension na daw ang 3. 14 na iba pang OTS personnel na kasama nilang naka-duty ang iimbestigahan din. Si Transportation Secretary Jaime Bautista gustong ipataw ang maximum penalty sa lahat ng mapapatunayang guilty. Bukod sa kasong administratibo, pinag-aaralan din ng Office for Transportation Security o OTS ang paghahain ng reklamong kriminal laban sa kanilang mga tauhan. Theft o pagnanakaw ang posibleng ikaso sa kanila, pero malaking hamon para sa OTS na wala na sa bansa ang biktima. Nakakagalit na itong incident ito, paulit-ulit. Siguro iniisip na itong mga tao na ito na hindi naman magpo-prosper yung criminal case dahil wala yung complainant, hindi na interested. But gagawa po kami ng mga paraan na legal. So our lawyers now are studying the possibility of baka pwedeng may motropopyo initiative ng aming opisina. Dismayado sa Manila International Airport Authority OIC Brian Ko at sinabing wala raw lugar sa NAIA mga airport frontliners na naglalagay sa wala sa lahat ng pagpapaganda ng serbisyo sa NAIA. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sinertify na urgent ng Pangulo ang panukalang batas na magpapabigat ng parusa sa mga sangkot sa smuggling, hoarding at manipulasyon ng produktong agrikultura. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos iutos ang raid sa mga warehouse ng bigas sa gitna ng umano'y smuggling, hoarding at manipulasyon ng presyo. Gusto naman ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na taasan na ang parusa sa mga nasa likod nito. Sinertipikahan niya bilang urgent ang Senate Bill 2432 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act para mas mabilis ito maisabatas. Sa ilalim ng panukala, ituturing na economic sabotage ang paglikha ng artificial shortage, pagtulak ng labis-labis sa importasyon, pagmanipula ng presyo at supply, pag-iwas sa pagbayad ng buwis, pananamantala para magkamal ng labis-labis sa kita, at pagpasok sa mga kasunduan kontra sa patas sa kompetisyon na ikadedehado ng publiko. Kasama sa minumungkahing parusa, habang buhay na pagkakabilanggo. Bukod pa yan sa multang 3 beses ang halaga ng hinord o inismagal na produkto. At kung may sangkot na opisyal ng gobyerno, may dagdag parusa na perpetual disqualification sa pwesto sa gobyerno, pagkawala ng karapatang bumoto at lumahok sa eleksyon, at pagkawala ng lahat ng benepisyo. Natutuwa ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na minamadali ang pagpasa ng mas maingiping batas kontra smuggling. Patuloy daw ang operasyon ng mga smuggler at hoarder dahil sa loob daw ng 7 taon, 170 na kaso ng agricultural smuggling na isampa, pero 70% na ibasura at 9 na kaso lang ang umusad. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Nagprotesta ang ilang grupo ngayong ika-51 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Isinabay nilang panawagan para sa murang bilihin at pagtigil sa anilay pag-atake sa mga aktivista. Nakatutok live si Jonathan Angal. Jonathan? Mel, katatapos lang ng programa dito sa Menjola at ang sabi ng Manila Police District ay generally peaceful naman yung mga naging kilos protesta dito sa Maynila ngayong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Never again! Never again! Never again! Never again! Never again sa martial law! Nakaitim ang mga nagkilos protesta ngayong ika-51 anibersaryo ng martial law. Simbolo raw ng madilim at malagim na yugto ng bansa. Parang nabubuhay pa rin tayo sa anino ng 1972. Walang pake sa human rights ang rehimeng ito.
Nagsama-sama sa Liwasang Bonifacio ang mga aktivistang estudyante, human rights groups at kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ilan sa kanilang panawagan, murang bilihin at pagtigil sa anilay pag-atake sa mga aktivista gaya ni Jed Tamano at Jonila Castro na unang naiulat na nawawala at di umano'y sumuko sa mga sundalo pero kalaunan ay sinabing sila'y dinukot ng militar. Nangyari na yan noon, yung mga dissenters during the time of Marcos ay dinukot din. Kaya nga lumabas yung term na desaparecidos, no? Yung mga disappeared. Ito yung mga dapat aral na kasaysayan na wag nating kalimutan. Pagkatapos ng programa, nagmarcha sila patungong Menjola. Mel, pagdating sa Menjola ay nagtirik ng mga kandila yung ilang militanteng grupo bilang pag-alala sa mga biktima ng karapatang pantao at mga biktima ng martial law. Pero ang ilan sa mga kandilang ito pinagsisipa ng mga pulis. Samantala, doon po sa mga motorista na dadaan dito sa Menjola, abiso po, mabigat po ngayon ang daloy ng trapiko. Mula po rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Kasunod ng kanilang pagbaliktad, inilabas ng NTF-ELCAC ang anilay video at liham ng dalawang aktivista na patunay umanong sumuko sila at hindi dinukot. Yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Sandra Aguinaldo at June Veneracion. Talagang may plan na kayo talaga na mag-surrender. Dagdag pa din kasi nabalitaan namin na wala na kami trabaho may RHP sa lugar. Bahagi ito ng videong inilabas sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Na nirecord daw ng sumuko ang mga aktivistang sina Jonila Castro at Jed Tamano. Ang binanggit nilang RHB na tatrabaho umano sa kanila ay kalabang grupo umano ng New People's Army kung saan kasapi umano si Jonila. Nakailang taon ka doon? Halos 2 years po pero kasi may mga sulat kamay na salaysay din na ayon sa militar ay kina Jonila at Jed. Kay Jonila raw ang pag-aming ito na 4 na taon na siya sa kilusan at may nabanggit pang hukbo. Hirap daw sila, gutom at takot dahil sa araw-araw na pagtatago. Kaya sumuko na sa gitna ng mga banta ng kaaway na grupo. Hango raw sa mga sulat kamay na yan ang kanilang sinumpaang salaysay na ginawa ng Public Attorney's Office. Nabasa niyo po yung mga salaysay niyo? Opo. Kusang loob niyo, sinasabi at walang nangilit sa inyo? Opo. Ay ito ay puro katotohanan na lamang po ito? Opo. Kapag nagsinungaling kayo ito ay pwede kayong makasuhan? Taliwas sa mga ito sa sinabi ng dalawa sa inorganisang media conference ng NTF-ELCAC nitong Martes. Napilitan din kami na sumurrender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yun naman ang affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Sabi ng NTF-ELCAC, naroon din noon ang mga magulang ni Jed. Naroon din daw ang mga taga-Commission on Human Rights. We were betrayed, unfortunately, through a web of deceptions. Their parents were betrayed. We just have to learn, of course, from this experience. Sa kabila ng mga puna at batikos na ninindigan ng Philippine Army na ginawa lang nito ang dapat gawin, buo pa rin daw ang suporta at tiwala ng liderato sa mga sundalong humawak sa mga bumaliktad na aktivista. There's not a blunder. Maybe the other group had a blunder. We will file the necessary case and we just have to use our laws. Sinusubukan pa naming makuha ang panig nina Jonila at Jed, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Gayunman, nakahanap ng kakampi ang dalawa sa Kamara ng isa lang ang budget ng Justice Department. Partikular na inusisa ng Gabriela Party List kung paano matitiyak na walang kinikilingan ng kagawaran. Kasunod ng pahayag ng Justice Secretary na new playbook umano ang ganitong pagbaliktad para pagmukhaing masama ang gobyerno. Sagot ng sponsor ng budget, ang prosecutor at ang Justice Secretary lagi umanong nakakiling sa biktima. Si prosecutor naman talagang partial yan kasi siya yung abogado ng biktima. I was asking the impartiality of DOJ, Mr. Speaker. Si DOJ, yun nga, kamay naman ni DOJ yung si prosecutor. Kasi kung ano yung trabaho ni prosecutor, yun din ang trabaho ni DOJ.
Noon na naging emosyonal si Brosas. Sabay giit na dapat maingat ang Justice Department sa mga pahayag dahil may buhay na nakataya. Mag-i-interpolate ako noon, Madam Speaker. Nandito ako, kailangan ko mag-interpolate ng time na yun. Pero kailangan kong pumunta doon kasi nung NTFL na press con, ang sinasabi na ng mga bata, kami ay dinukot. Under custody pa rin kami ngayon ng military. Kung hindi sila maaalis doon, babalik sila sa kampo. I move, Madam Speaker, to defer the budget. Majority Leader, move to suspend. Suspended. Saglit na sinuspindi ang plenary debate pero itinuloy din kalaunan at nakalusot na ang proposed 2024 budget ng DOJ. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ika nga nila, may pera sa basura. Ang marangal na trabaho ng pangungulekta niyan, ni-level up pa sa training ng TESDA para maging professional na basurero na pwedeng maging susi para mag-abroad. Nakatutok si Maki Pulido. 7 taon ng basurero, si Larry. Hindi naman po ako nakatapos ng pag-aaral. Wala nang iba kaysa kung traksyon ka dito, kahit umulan bumagyo, pasok ka, kikita ka. Pero ang minamaliit ng ilan na kanyang hanap buhay, iaalok ng training program ng TESDA. Dito sa Integrated Solid Waste Management Facility sa bayan ng Teresa Rizal, ang pilot program. Sila lang talaga yung merong initiative na mag-apply po ng programa under garbage collection. Nitong Oktubre ang target para sa unang batch ng mga ititrain na basurero. Ang 25 trainees ay mga taga-bayan muna ng Teresa bago ito buksan para sa ibang mga taga-bayan. Tuturuan naman sila on how to collect garbage at designated area, place garbage inside the truck, transport garbage to final disposal. Ituturo rin yung proper personal protective equipment. 18 araw magtatagal ang programa. May lecture sa training center at practical training sa material recovery facility. Dahil may recycling facility, pati ito matututunan daw ng mga trainee. Ang makakapagtapos, makakatanggap ng national certificate mula sa TESDA. Malaking tulong daw ito sa pag-apply abroad kasi kahit daw Japan at Korea naghahanap ng mga garbage collector. May edge po sila kasi may certificate po silang pinanghahawakan. Pero umaasa ang Teresa LGU na magiging katuwang nila mga graduate sa pagpapaliwanag na dapat ang segregation o paghihiwalay ng basura nagsisimula sa bahay pa lang. Kung kaunti lang ang basura, mababawasan ang budget sa pagtapon ng basura sa landfill sa Morong Rizal. Sa ngayon, 10 million pesos kada taon ang budget ng Teresa LGU para rito. Ang matitipid, siya pang budget para sa ibang programa. Machi-change yung behavior ng mga tao kasi nga meron na tayong mga trained na mga makapagpapaliwanag when it comes to segregation. Pero si Larry na umaasam ng mas magandang buhay, hindi maiwasang maghangad na makapag-abroad. Mas maganda ang kita. Dito, minimum lang naman Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Habang pinaplano nyo ang inyong to-do list para bukas, lalo na't Friday na naman, check muna natin ang magiging lagay ng panahon. May minomonitor pa ang Pag-asa na cloud cluster o kumpol na mga ulap sa silangan ng Samar. Nakapaloob po yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sabi ng Pag-asa, inaasahang made-develop ito bilang low pressure area. Pero sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo. Lumawak din ang epekto ng ITCZ. Kung nitong mga nakalipas na araw, halos sa Mindanao lang yan, ngayon magpapaulan na rin huyan sa Southern Luzon at Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may mga ulan na sa Southern Luzon. Kasama dyan ang Calabarzon at Palawan. Sa hapon at gabi, halos buong Luzon na ang uulanin. May heavy to intense rain sa Bicol, Quezon, Central Luzon at Mimaropa. Sa Metro Manila, tulad po kanina, posible rin ang thunderstorm sa hapon. May tsansa na magtuloy-tuloy yan hanggang sa gabi, kaya sa mga may Friday gimmick, after work bukas magdala ng payong o raincoat na magbabagay sa inyong OOTD.
Silipin naman natin sa Visayas kung saan magiging maulan lalo na po sa hapon. May heavy to intense rain sa Negros Occidental, Panay Island, pati sa Central Visayas at Eastern Visayas. Sa mga kapuso naman natin sa Mindanao, extra ingat pa rin dahil magtutuloy-tuloy ang maulang panahon. Umaga bukas may ulan na dito sa Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Northern Mindanao at Socsargen. Pagdating naman ng hapon, mas maraming lugar na ang uulanin. Kasama na dyan ang Barm, Caraga at Davao Region. Matitinding ulan ulit ang inaasahan sa ilang area kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Mag-ingat mga kapuso. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Panibagong sumbong po ang natanggap namin sa 24 Oras Facebook page. Kaugnay ng mga inalok ng malaking sahod abroad, pero pagiging scammer lang ang trabaho na may kasama pang panonorture. Nakatutok sina Ivan Mayrina at Mark Salazar. Halos pare-pareho ang kwento ng mga asawa ng 3 secret slaves sa Myanmar na dumulog sa GMA Integrated News. Isang Joanna Marie ang nagre-recruit daw ng mga call center agents sa Thailand na may hanggang 50,000 pesos na monthly salary plus commission. Sa Facebook lang din po na nagchat-chat na sa kanila na sige kami gagastos dyan pagdating doon, kami na bahala. Pala porsyento po pala sila doon. Pero pinabiyahe raw ang mga asawa nila mula Zamboanga patawid ng Malaysia tapos Thailand bago pinagbangka pa ulit papuntang Myanmar. Thailand po yung pangako sa kanila. Tapos nagtataka na lang po yung asawa ko bakit siya tinawid dun sa bangka. Tinano po yung mata nila, pinirikan daw. Hanggang sa nagulat na lang siya, meron ban na magsusundo na sa kanila. At hindi sila mga lehitimong call center agents sa Myanmar. Scammer po sila. Pag na-invest na yung buong pera ng tao, hindi na po nila ibabalik. Sa kumpanya na po yun napupunta yung pera na yon. Lalong tumindi ang bangungot ng mga asawa nila nang di sila makakota sa dami ng dapat nilang maloko. Pinaparusahan po sila tulad ng kuryente, latigo, kukulong po sila na 40 days. Lahat din po ng pananakit na pwedeng gawin dun sa penalty room na yun. Sa patagong mga cellphone, nakapagpadala ng larawan ng isa sa mga biktima. Ganito naman ang inabot ng kanyang misis sa tinatawag na black room. Pinoposes daw po sila, tapos bago daw po sila pakainin ng 2 pandesal at isang mineral na tubig, kukuryentehin muna daw po sila at lalatiguhin. Pinakagrabe kung parehong ipinataw ang parusa ng penalty room at black room. Grabe po yung sa asawa ko talaga. Kinulong po siya ng 2 weeks sa black room, nakaposas. 1 week lang po sa penalty room naman po siya kinulong. 40 days naman po siya doon. Kagaya ng ibang mga nakaligtas, tanging tubos lamang daw ang paraan para makalaya sa lugar na iyon. Pag yung napagbayad ka, tulad ng napagbayad sila, nilabas sila ng compound, bahala na kung sinususundo sa ido. Kung yung polis ng Myanmar o polis ng Thailand. Nilapitan daw nila ang Interagency Council Against Trafficking pero wala raw silang makuhang tulong pang tubos. Baka kasi tumatagal po daw sila doon, lalo daw po lumalaki yung utang nila kasi yung bahay, yung pagkain, lahat po ng binabayaran ngayon kasi nga po wala sila nai-scam. Sabi po ng iyakat, iniiwasan daw po nila yung blood money. Kung tawagin daw po, yun nga po yung tubos. Hinikayat ng iyakat ang pamilya ng mga biktima na mag-email sa kanila ng buong detalye ng nangyari para masimulan ang investigasyon. Isa lang ang labor trafficking sa mga binabantayan ng Interagency Council Against Trafficking. Ayon sa konseho, kabilang sa mga red flag ika nga, ay kung pinagpapanggap kang turista para sa alok na trabaho abroad. Malaking red flag na yun, na kung magtatrabaho ka sa ibang bansa na hindi ka kukuha ng mga clearances sa DMW. Yun, sana iwasan yun. Karaniwang pasasakayin ka sa malaking sahod at magandang trabaho. Sinasamantalang pagnanais ang maraming makaahon sa hirap. Halimbawa, yung mga passport. Pagdating nila sa ibang bansa, kinukuha yung mga passport nila, sama-sama yung mga passport ng mga iba-ibang mga banyagang manggagawa. That's another indication of human trafficking. Tapos kung may mga abuso na nagaganap sa kanila, tuwing halimbawa di sila kumukota o gusto nila umalis, yan, isa pa yung batch of human trafficking. Maraming scam ang dumaraan sa social media. Pag-amin ng council, kung minsay hindi ganong kabilis ang koordinasyon sa mga kilalang social media platform at may ilan na mahirap maabot at walang makausap. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Mark Salazar, nakatutok 24 Oras.
Sa kanyang pagbisita sa South Korea, binigyan din ni Vice President Sara Duterte ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga bata ng kakayahang matukoy kung alin ang totoo sa hindi. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kanyang keynote speech sa Global Education and Innovation Summit sa Seoul, South Korea, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na kailangang makasabay ang edukasyon sa mabilis na pag-usad ng teknolohiya. Pero kailangan din anyang maituro sa mga bata kung paano malalaman ng totoo sa hindi totoong impormasyon. It is equally important to teach how to differentiate truthful information from the untrue. To know what contributes to a learner's development and what does not, and what will instill in them the correct values that will turn them into productive citizens of our respective countries. Malaki rin daw ang ibubunga ng artificial intelligence para sa mga bago at malaking oportunidad sa edukasyon, pero kailangang may safeguard dito. And the advent of artificial intelligence will certainly create another paradigm shift in education. While this possibility will present newer and greater opportunities, it will present many uncertainties in our vision of digital education. The paramount consideration whenever and wherever we use and develop technology should wrap around critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Nasa South Korea ngayon ang bise para sa iba't ibang aktibidad kasama ng pakikipagpulong kay Korean Deputy Prime Minister Lee Joo-ho. May mga taga-DepEd rin daw na tumitingin sa mga teknolohiyang posibleng gamitin ng mag-aaral sa ating bansa. Sa isa namang panayam, sinagot ni VP Sara ang mga puna tungkol sa paggamit ng confidential funds ng kanyang mga tanggapan. Sabi niya, naaayon sa batas ang paggamit sa mga ito. Anya, posibleng politika raw ang nasa likod kung bakit hindi tumitigil ang issue. Base sa assessment ko, sa experience ko sa politics, meron talagang politika sa lahat ng bagay. Kasama ito? Hindi lang sa mga issues na lumalabas, hindi lang sa mga atake na lumalabas, even sa trabaho, meron talagang politika. Including po itong sa confidential funds? Oh yes, opo. Yes. The way na hindi nakikinig yung mga nagtatanong, hindi sila nakikinig sa sagot, makikita mo na merong agenda na nilalatan. Nakipagkita rin si Duterte sa Filipino community dito sa Seoul. Sila ang kinatawa ng mahigit 60,000 Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho dito. Mahalaga raw na pasalamatan sila na nagsasakripisyo para sa kapakanan at pagpapaaral ng mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Mula rito sa Seoul, South Korea, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Walang bagyo at habagat pero halos walang tigil ang pag-ulang naranasan sa malaking bahagi ng Mindanao. Daang-daang pamilyang apektado ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Isa-isang sinakay sa backhoe ang mga residenteng ito ng Pigkawayan, Cotabato. Sa lakas kasi ng ragasan ng tubig, hindi na makatawid sa ilog dahil ang ginagawang tulay, tuluyan ang nasira. Ang ilan, nagtiyagang dumaan sa mga nagtumbahang sanga ng puno at bato. Nagpaabot na ng tulong ang DSWD at Pigkawayan LGU sa mahigit 200 pamilyang apektado ng pagbaha. Ang mga taga-Kidapawan City naman, halos buwis buhay na sinuong ang malakas na agos ng tubig mula sa umapaw na ilog. Pinadapa naman ng malakas na hangin ng ilang punong kahoy sa Tulunan, Cotabato. Apektado ang mga motorista dahil humambalang sa kalsada ang mga nabuwal na puno. Nawalan din ng kuryente. Pansamantala ring di nadaraanan ang bahagi ng diversion road sa Tiboli, South Cotabato dahil sa pagguho ng isang bahagi ng kalsada. Ayon sa lokal na pamahalaan, maaaring lumambot ang lupa at nagkaroon ng matinding soil erosion dahil sa ilang araw ng pagbuhos ng matitinding ulan. Agad din nagsagawa ng clearing operations. Ayon sa Pag-asa, ang halos walang humpay na pag-ulan na nagpabaha at nagdulot pa ng pagguho sa ilang bahagi ng Mindanao
ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Ikalawang martial law anniversary na sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi lang paggunitan niyan ang tila nababago kundi ang maraming bagay na nakakabit sa administrasyon ng kanyang ama. Kaya may mga grupong gumagawa ng paraan para hindi malimot ang mga dapat natututunan sa bahaging yan ng kasaysayan. Narito ang special report na tinutukan ni JP Soriano. Curfew is established from 12 o'clock midnight. Binansagang madilim na kabanata ng kasaysayan. Pero ang ganitong pagturing sa martial law na idineklara 51 taon na ang nakararaan. Tuluyan bang nabago? Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ngayong pamilya Marcos muli ang nasa kapangyarihan? Ngayon, uso na ulit ang Marcos. Yes! Marami na pong nagsasabi na tanging loyalista raw sila mulat sa poll. Ang mga katagat pangalan na nakakabit noon sa administrasyon ng nakatatandang Marcos, nagbabalik na rin muli. Kaya naging kontrobersyal na usapin nang maglabas ng direktiba ang DepEd na baguhin ang titulo ng paksa sa kurikulum ng grade 6. Imbis na diktadurang Marcos, tatawagin na lang itong diktadura. Isinusulong din ng Armed Forces of the Philippines ang pagtuturo ng umano'y naging benepisyo sa ekonomiya ng martial law na balak daw ipasa sa CHED at sa Department of Education. Ano ang naging benefits ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. sa ekonomiya ng ating bansa? The hope of the department is to present a balanced view. It is also imperative, Mr. Speaker, that the youth of today will be informed of what happened in the past and the learnings of the past. Pagdating naman sa ganito, it's an expertise thing eh. So kapag curriculum ang pinag-uusapan, kailangan natin sundin ang curriculum and teaching strand at respetuhin kung ano yung sa tingin nila ang pinakatama at pinaka-appropriate akma na ituro pa sa ating mga estudyante. Ang pagbabago ng turo tungkol sa martial law, inaalmahan ng mga naging biktima ng human rights violations noon. Tulad ni dating Commission on Human Rights Chairperson at dating Party List Representative Eta Rosales na inaresto ng militar noong 1976. Tinorture, kinoryente at kinulong si Rosales ng mahigit 1 buwan. Don't you dare, sabi kong ganon, change and remove the name Marcos from the dictatorship. Hindi nila dapat makalimutan ang katotohanan. No? There should not be any distortions of truth. And it should be evidence-based. Ito ang gusto ring kalabanin ng Project Gunita. Grupong ang misyon ay kontrahin ang anilay pagmamanipula sa kasaysayan. It's big kasi tinatanggal mo yung accountability nung mismong nagpatupad ng batas militar. Para hindi malimot ng mga Pilipino ang kasaysayan ng martial law era sa Pilipinas, binuo ng Bantayog ng Mga Bayani Foundation ang Bantayog ng Mga Bayani Museum. Dito po sa Bantayog ng Mga Bayani, mahigit 300 pangalan ang mga nakasulat dito. Sila po yung mga Pilipinong nakipaglaban noong martial law, lumaban para sa kalayaan ng mga Pilipino. Halos lahat sila patay na. Marami sa kanila nawala at hindi na kailanman nakita pa. Pero sa pagsulat ng kanilang mga pangalan dito, naroon yung pag-asa na kahit papano, kahit minsan, maalala sila ng mga Pilipinong nabubuhay pa. We're dealing with facts here. We're dealing with historical truth. Bukod sa Bantayog ng Mga Bayani, gumugulong pa rin daw ang plano para sa pagtatayo ng Martial Law Museum na itinakda pa sa isang batas na naipasa noong 2013. Inaasahang matatapos sa December 2025 ang Martial Law Memorial Park, panahong sakop pa rin ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. The Freedom Memorial Museum is a collection of facts. What are the facts? There were gross human rights violations during the Marcos martial law period from 1972 to
to 1986. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Malacanang ngayong martial law anniversary. Pero sabi ng palasyo, wala silang ilalabas na pahayag. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi lang po Pasko, kundi White Christmas sa Pinas ang dinarayo sa Cavite City Hall. Ang Christmas setup kasi nila, may pa-snow. At live mula roon, nakatutok si Jamie Santos. Jamie! Vicky, sa December pa ang Pasko, pero dito sa Cavite City, tila Paskong Pasko na. Panandali ang kalimutan ng problema at damhin na ang simoy ng Pasko kahit September pa lang. Dito sa lungsod ng Cavite, pagpasok pa lang ng buwan ng September, Christmas feels na. Tad-tad na kasi ng mga kumukuti-kutitap na pailaw ang kanilang City Hall na animoy mga bituin sa langit. Kaya enjoy na enjoy ang mga nagpupunta rito para tumambay at i-enjoy ang Christmas lights display at mag-picture-picture. Pero ang isa pang pinaka-atraksyon dito, ang tila pa-snow ng lungsod. Dagdag pa sa atraksyon dito ang kanilang fountain na may papalit-palit na makulay na ilaw. Pag napagod sa kakakuha ng picture, maraming kainan sa katapat na sa Monte Park. Malayo pa ang December pero daman-daman na namin yung Pasko. Nakatanggal ng stress. Ngayon ipapasyal yung mga bata, mga pamangkin. Vicky, araw-araw may enjoy ng mga taga Cavite City, maging ng hindi mga taga rito, ang kanilang Christmas lights display mula 6 p.m. hanggang 11 p.m. At yan ang latest mula rito sa Cavite City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 95 days na lang, Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon, 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.